Sa lahat ng naniniwala na si Jing ay hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon na makapalag kay Meruem, pag-isipan ninyong mabuti ito mga ka-hunter. Pinag-uusapan natin ang lumikha ng buong Grid Island. Bagaman tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan sa technical na paraan, lahat ng spells at magic cards sa larong iyon ay aktwal na kapangyarihan ni Jingprix. Nagawa niyang ilagay ang lahat ng taong iyon bilang mga karakter sa kanyang laro at balutan ng kapangyarihan ng Nen ang napakalaking isla para lamang sa kasiyahan ng mga hunters. Ipinapakita nito na sa serye ng Hunter x Hunter, si Yoshihiro Togashi ay ginawang overpowered ang karakter ni Jingprix. Huwag din nating kalimutan ang nabanggit ni Pitu nang i-unlock ni Gon ang kanyang potensyal bilang adult Gon na siya ay naging kapantay ng Ant King. Kaya't kung ang isang bata ay likas na ipinanganak na may ganoong kalaking potensyal, tiyak na namana niya iyon sa kanyang mga magulang. Maaaring may contribution din mula sa kanyang misteryosong ina, ngunit sino ang nakakaalam? Bukod dito, si Don Prix ang nag-iisang may sapat na talino upang mabuhay at muling manirahan sa Dark Continent ay may kaugnayan din kay Jing, marahil dahil si Don ang kanyang ninuno. Kaya't ang isang lalaking may napakalakas na angkan at kamangha-manghang mga kasanayan ay hindi dapat maliitin, kahit pa sa harap ng isang nilalang na nakaabot sa tugatog ng ebolusyon. Paano kung ang ability ni Jingprix ay base sa mismong mechanics ng Grid Island spell cards, isang uri ng Nen na kayang bumali ng mga batas ng mundo? Si Jingprix, ama ni Gon at isa sa pinakamisteryosong karakter sa buong Hunter x Hunter universe. Isa siya sa top 10 users sa buong mundo, pero hanggang ngayon wala pa ring malinaw na nagpapakita kung ano talaga ang kanyang main ability. At ayon sa ilang fans, baka konektado ito sa isa sa pinakamisteryosong lugar sa Hunter x Hunter, ang Grid Island. Sa loob ng Grid Island, maraming spell cards na may magical effects, teleportation, transformation. Pero ang pinaka-interesante, ang idea na ang mga ito ay base sa Nen programming, isang mataas na level ng Hatsu kung saan ginagamitan ng word-based command o parang spell incantation para gumana. At sino ang isa sa mga original creators ng game? Si Jing mismo. Ayon sa theory, si Jing ay gumagamit ng Nen style na kahawig ng spell-based magic. Maaaring ang kanyang ability ay nakabase sa verbal command na may kakambal na restriction tulad ng paggamit ng return card, accompany o book-bound spells. Kaya niyang mag-cast ng effects tulad ng instant movement, concealment, item manipulation basta tumutugma sa set ng rules na siya mismo ang nagtakda. Ito ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Pariston na madali niyang kopyahin ang ibang Hatsu dahil flexible ang system niya. Nung tinanong ni Pariston kung paano niya nagawang gayahin ang ability ng ibang tao, simple lang ang naging sagot ni Jing. Kaya kong i-replika ang kahit anong ability basta't naiintindihan ko ang kondisyon. Pero teka, di ba parang ganito rin ang principle ng spell cards sa Grid Island? Kapag alam mo ang kondisyon, pwede mong gamitin ang effect. Hindi kaya ginagamit ni Jing ang concept ng Grid Island sa totoong mundo na parang bit-bit niya ang spell system sa labas ng game? Si Jing ay hindi simpleng fighter, isa siyang researcher, explorer at programmer ng Nen. Kung merong taong may kakayahang i-program ang sarili niyang Nen para mag-behave tulad ng isang spell system, siya yun. At kung connected man ang kanyang ability sa Grid Island, hindi lang yun nostalgia. Ito ang simbolo ng kanyang ultimate knowledge sa mechanics ng mundo. Literal na ginawa niyang magic ang Nen. Kung totoo man ang teorya na ito, ibig sabihin si Jing ay may isa sa pinaka-complex at unpredictable na Hatsu sa buong Hunter x Hunter. At kung mapupunta man siya sa harap ng isang kalaban, ang tanong lang ay anong spell ang gagamitin niya sa'yo. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mga matitinding theory, analysis at Hunter x Hunter breakdowns sa Tagalog, subscribe ka na at samahan mo kung tuklasin ang mga sekreto sa likod ng Nen, Hunters at Dark Continent.
Sa mundo ng Hunter x Hunter, may mga karakter na tahimik lang sa isang tabi, pero sa likod ng katahimikan nila, nakatago ang isang kapangyarihang mas matindi pa sa naiisip natin. At isa sa kanila ay si Jing Prix, ang ama ni Gon, pero higit pa ron, isang halimaw sa larangan ng Nen. Alam mo bang si Jing ay hindi lang basta matalino o misteryoso, isa siya sa mga personal na ka-sparring ni Chairman Netero. Oo, yung mismong Netero na tinalo si Meruem sa isang nakakamatay na laban. Kasama si Jing sa Zodiacs, isang piling grupo ng mga hunters na sinasabing mas malalakas pa kina Morel at Nob. At sa grupong yun, tanging si Jing ang sinasabing mas malakas pa kaysa kay Pariston, ang orihinal na vice-presidente ng Hunter Association. Pero eto ang mas nakakagulat, si Jing isa sa top 5 Nen users sa buong mundo at 34 years old pa lang siya ngayon. Oo, habang ang mga katulad ni Isaac Netero ay umabot pa ng 50 bago narating ang rurok ng kapangyarihan nila. Si Jing nagsisimula pa lang sa pinakamalaking misyon ng kanyang buhay, ang paglalakbay papunta sa Dark Continent, isang lugar kung saan kahit ang pinakamalalakas na hunter ay pwedeng mamatay sa unang hakbang pa lang. Kung ganito kalakas si Jing ngayon habang bata pa siya, papaano pa kaya kapag naabot na niya ang tunay niyang potensyal sa isang mundo kung saan halos lahat ay may limitasyon? Posible kayang si Jing ay walang hanggan ang pwedeng marating?